Yo mga chong, sa Brandex. Um, Marami pa rin sa inyo, nakikita ko sa mga groups. Tsaka may mga nagtatanong din minsan sa PM, no? Ah, ano daw yung magandang gear ratio, no? So, pag-usapan natin yung gear ratio. So, yung gear ratio, yan yung bilang ng chainring mo, tsaka ng cog mo, no? Sa case ko, ang gear ratio ko ay 46/18. So sa gear ratio kasi guys, maraming apektado no sa pagra-ride mo, sa pagba-bike mo. So gumawa ako dito ng table nung 5 pinaka maapektuhan no nung gear ratio mo. Sabihin natin ito yung kodigo mo na lang no. So kung nalilito ka pa sa gear ratio, kung ano yung dapat mong gear ratio, ginawa na kita ng kodigo, okay? So, meron akong 5 key points, no? Tawagin na lang natin silang key points. Una, pedaling, no? Pedaling yan yung kung gaano mo kadaling mapipedal yung bike mo. Pangalawa, stopping. Ano yung stopping? Kung gaano mo kadaling papahintuin yung bike mo, kung madali ba siyang i-skid or mahirap. Top speed, common sense, top speed. Acceleration, yan yung kung gaano kung gaano mo kabilis ma-reach yung top speed mo pag accelerate mo, okay? Tsaka yung panlima, skid patch count, no? May asterisk yan kasi malalaman nyo mamaya. So, umpisa natin sa pedaling. Gumawa ako dito ng chart. Yung pinakaunang column yung bilang ng cog mo, no? Cog teeth count. Yung pangalawang column naman is bilang ng chainring mo, no? Chainring teeth count. Yung pangatlong column, yung interpretation or yung ano yung magiging epekto niya doon sa nasabing key point, okay? So umpisa natin sa pedaling. Sa pedaling, let's say for example, ang teeth count mo ay mababa, no? Hindi na ako magbibigay ng mga exact numbers kasi hindi naman pare-pareho kada number, no? So, medyo lalawak yung discussion kapag gano'n. So, i-symbol ko na lang as mababa or mataas, okay? So, ang teeth count mo ay mababa, no? Yung cog mo daw mababa, konti yung teeth. Tapos mataas yung chainring teeth count mo. Anong epekto niya sa pedaling? Mahirap siyang ipedal. Okay? Mahirap ipedal kasi mabigat yung gear ratio mo. Yun yung mga malalaki ang chainring tas maliit ang cogs, no? Mga naka 60/14, 50/13, yung mga ganun. So balik rin natin yung scenario. Mataas ang teeth count mo sa cog, mababa naman ang chainring count mo. So ano effect niya sa pedaling? So madali siyang ipedal, okay? So ito yung advisable sa mga beginners. No? Mataas na number ng cog, tapos mababa lang ang chainring. Ano yung mga example niyan? 48/18, 49/17, yung mga ganon. Yung mga 50/14, hindi yun advisable sa mga beginner kasi mahirap siyang ipedal at the same time, mahirap siyang i-stop. So, punta tayo sa stopping. So, same siya dito. Kapag mababa ang teeth count mo sa cog at mataas ang teeth count mo sa chainring, ang effect niya sa stopping, mahirap din, no? So, parehas sila ng effect sa pedaling. Pag gusto mong madaling i-stop or madali kang makakapag-skid, mataas na teeth count ng cog, tas maliit lang na chainring, okay? So, yan yung pinaka-basic, no, na magiging epekto ng gear ratio, yung pedaling tsaka stopping. So, sa mga beginners, ano ang advisable? Taasan mo muna yung cog mo, tapos liitan mo lang yung chainring mo para madali kang makakapag-pedal, madali ka ring makakapag-skid. So, punta tayo dun sa pangatlo. Yung top speed. Ito para sa mga medyo ang gustong maging purpose sa buhay ay kumarera, pero beginner pa lang. Malamang di nyo alam to kasi beginner ka eh. So kung gusto mong mataas na top speed, ano ang combination mo? Mababang cog
mataas na chainring. So, ano effect niyan sa top speed? Mataas. Okay? So, malaki ang chainring, maliit ang cog. Ang magiging effect nun sa top speed mo, mataas. Pag binaliktad ang senaryo, maliit na cog, malaking chainring. Baliktad. Malaking cog, maliit na chainring. Ang top speed mo niyan, mababa. Okay? So, hindi ko kayo mabibigyan ng exact value kasi wala namang exact number yung chainring tsaka cog, no? Tsaka depende yan sa sa lakas mo, sa cadence mo. So, ibang usapan na yon. Basta ito yung basic na tatandaan. Pag maliit ang cog, malaki ang chainring, mataas ang top speed. Pag malaki ang cog, maliit ang chainring, mababa ang top speed, no? So, acceleration, yan yung para siyang connect din sa pedaling, no? So, kung gaano mo kabilis mapapaikot yung pedal mo, okay? So, ito, importante to sa tingin ko sa mga nagda-drag racing, no? Yung isang diretso lang, tapos may designated lang na layo, no? So, hindi palaging mahalaga yung top speed sa karera. Minsan, acceleration din importante. Yun, kino-consider din yun. So, sa acceleration, kapag mababa ang cog mo, mataas ang chainring mo, ano yung kapareho niya sa pedaling? Ito, mahirap ipedal. So, pag mahirap ipedal, mahirap ka rin mag-accelerate. Okay? Gets ba yun? So, pag binaliktad nyo, malaki yung cog. Malaki yung cog, maliit yung chainring. Ito, mabilis kang mag-accelerate. Pero, ano ang drawback nito? Ang drawback nito, mababa ang top speed mo. Okay? Madaling mag-accelerate, mababa ang top speed. Mahirap i-accelerate, pero mataas ang top speed. So, kung kumakarera ka, or balak mo palang kumarera, ayan, i-take note mo yung chart na yan, kodigo yan, no? So, dyan mo titimplahin yung gear ratio mo. Siyempre, hanapin mo yung sweet spot mo. Hindi naman one size fits all yan na porket 50/14 ka, mabilis ka na agad nun. Hindi, no? So, depende rin sa kakayanan mo yon. Punta tayo sa last, no? Skid patch count. Nilagyan ko ng asterisk kasi hindi natin siya makaka-quantify based dun sa nauna kong ginawa, no? So, yung skid patch na tinatawag, siya yung area ng gulong mo or yung ang tawag dito, yung point ng gulong mo na may contact kapag nag-skid ka. For example, nag-skid ka, in-stop mo yung pedal mong ganyan. Ito yung skid patch mo kasi ito yung gagasgas sa lupa. So, yung skid patch count, meron nito sa Google, no? Yung counter, meron na yon na automatic na magbibilang kung ilan yung skid patch count mo. Pero ito yung pinaka-basic na rule, no? Kung gusto mong, syempre, kung nagpi-fixie ka, ito yung tinitipid mo yung gulong, no? So, dapat ang ma-achieve mo dito, marami kang skid patch, no? Dapat ang gear ratio mo, maraming skid patch. Kasi syempre, kung konti ang skid patch mo, or sabihin natin dalawang area lang ng gulong mo yung kakaskas sa lupa tuwing mag-i-skid ka. So, mabilis mo pupudpod yun. May remedy naman doon, no? Iikot mo lang yung gulong mo, babaklasin mo nga lang yung pinaka wheelset mo, babaklasin mo, tapos iikot mo. So, medyo matrabaho. So, anong gagawin mo na lang? Magtimpla ka na lang sa gear ratio mo. Ito ang gear ratio na marami ang skid patch. Okay? Tandaan nyo to. Odd numbers. Okay? Ano yung odd numbers? Putang ina, pag di mo alam yung odd numbers tsaka even numbers, tas nakikinig ka sa akin ngayon, i-google mo muna. No? So, yung odd numbers, for example, 49/17. Ayan. Odd numbers yan. Na gear ratio. So, yung ratio na yan, maraming skid patch yan, which is, yun yung gusto nating ma-achieve, no? Kapag even numbers kasi ang gear ratio mo, most probably, konti lang ang skid patch na mga gear ratio na ganon. So, kung ayaw nyo maniwala, i-google nyo doon skid patch counter. Ilalagay nyo doon yung rim size nyo, yung gear ratio nyo. Meron pang site doon na minsan nilalagay din yung size ng gulong. Nagbabago rin yun, depende sa size ng gulong. Iba ang skid patch count ng 49/17 na 25C.
Iba rin yung 49/17 na 38C. Okay? So, maraming factors. Kaya hindi ko na siya i-discuss ng thorough kasi pwede nyo siyang i-google. Pwede nyo dong hanapin yung pinaka gusto nyong skid patch, no? Yung kung gusto nyo marami. Yung pinaka marami, syempre. Para tipid sa gulong, no? So, sa ngayon, yun lang muna. Okay? Sana may natutunan kayo at hindi puro kabulastugan lang yung ginagawa niyo sa pagpipixie nyo, no? So, yun lang. Pwede kayong mag-comment kung may mga tanong kayo, kung kaya ko sagutin, sasagutin ko. At kung hindi, syempre magre-research muna ako, tapos tsaka ako sasagutin para sa inyo, okay? So, yun lang muna. Peace out.